yung 50%, pag sumabog na. At saka lumindol na naman, ano, ng malakas. Lumindol ang lakas sa gabi. 10:38 ng gabi dito sa Japan. Sino ba nagpa-process ng papeles nyo dyan? Sino? Hindi ko alam, basta may kausap kami Pilipina rito na balang araw. Hindi ba sa ano yun, yung Philippine Embassy natin dyan? Sabi, yun ang sabi. Kausap na rin pinakamataas na sa immigration. Sana nga, matuloy na yun, sunduin kami dito. Oo nga, sana makauwi ka rito. Oo. Marami na nag-uwian natatakot nga dyan sa mga delikado regulation. na talaga. Pag umano pa yun sa Tokyo planta ng Tokyo, mas delikado yun. Solita, ano mga parang babala sa inyo dyan ng mga otoridad? Wala man silang magawa rin. Bukod sa bawal kayo lumabas doon sa evacuation center, ano pang pinapasabi sa inyo dyan? Basta mag-ingat lang, puro ganun lang. Oho. Yun ang sinasabi sa amin. So, mga ilan yung mga Pilipino nandyan, Solita, sa center? Sa center, marami na siguro mga 20 rin. So, lahat yung gusto na umuwi? Gusto na umuwi. Iba ko pa kaibigan yung wala dito, nasa bahay lang nila. Gusto na magsiuwi, nag-iiyakan na rin. Pati mga anak nila, maliit pa. May mga bata pang kasama? Yung mga bata pa. Ikaw, may anak ka bang nandyan? Meron po. Ilan isa lang yan? po yan ako. Isa lang. Ilan taon na yan? Malaki na po. 18 years old na po. 18 na. Oo. O, Tay, may mensahe ka ba kay Solita? Hello, Le. Hello, Di. Wala ka bang balita dyan? Kailan kayo maalis dyan? Wala pa sana nga. Hanggang maaari. Oo, mapabilis yung pag-ano namin dito. Nakakatakot na Kaya nga. hindi kami makatulog ng maayos dito. May takbo kami ng takbo sa lahat. Baka kami madagnan. Okay, Solita. Every 10 minutes yun. Lumilindol dito. Sino kaya ang kakausapin para mapabilis ang pag-uwi nyo rito? Hindi ko rin alam basta Well, mamaya baka makausap natin yung ambassador, no? Si Ambassador Lopez. Kasi wala pa utos na repatriation, kaya kanya-kanya uwi yata yan, Solita, no? Wala pa. Wala pang utos, Kaya kanya-kanya kayo tuloy uwi. nyo kami rito, makauwi dyan. Gagawin po namin lahat ng aming pwedeng gawin dito sa mga otoridad. Okay, Solita, yung weather, kamusta naman dyan? Pumapasok ba yung lamig sa center? Opo, pumapasok po, malamig po. Oho. Malamig po. Pero may mga pananggalang naman kayo sa Ito, jacket lang po. Jacket lang. Balot na balot. Kaya po, balot na balot. Okay, Solita, may huli kang mensahe sa mga magulang mo? Basta, magdasal na lang po. Sana po makauwi po kami dyan. Magdasal na lang tayo na sana may tumulong sa inyo para makauwi ka dito ng mabilis. Okay. Sana matulungan tayo nila ng GMA. GMA, sana po tulungan niyo po kami rito. Opo, araw-araw ginagawa namin lahat po ng pwedeng gawin. Okay, Solita, ingat kayo dyan, ha? Opo, salamat po. Salamat, Solita Ogasawara. Thank you very much. At kasama po kanyang mga magulang, si Tatay Ruperto, si Naida Campuzano. Ano bang nararamdaman nyo habang kausap nyo itong inyong anak? Kinakabahan kami. Gusto namin talaga makuha Kailan nyo ba siya huling nakausap? Kahapon na Kahapon. Kahapon. So wala yata pinagbago sa balita sa inyo, no? Wala, ganun pa rin. Sana nga matulungan kami na makapauwi na sila dito. Opo. Samantala, saka na lang sana bumalik doon pag ayos na ang Sige po. Kailan mo ba siyang nandun? Matagal na rin, no? Matagal na, mga 18 years na. Okay. Sige, salamat to at babalita na lang namin kayo sa tulong na maihatid ng ating pong gobyerno. Maraming salamat din sa inyo, sa GMA, saka sa unang hirit. Opo. Ginoong Ruperto at si Naida Campuzano. Naging madamdami naman ang muling pagtatagpo ng ilang magkakamag-anak matapos ang lindol at tsunami sa Japan. Pero marami pa rin ang hindi pinalad na makita ang kanilang mga mahal sa buhay. Narito ang report. Bawat paglapag ng rescue helicopter ng Japanese forces, pag-asa ang dala. Sakay kasi ng mga helicopter ang maraming nailigtas mula sa pinsala ng lindol at tsunami. Emosyonal ang mga tagpo ng muling pagkikita ng magkakaanak. Bumaha ng luha. Mula sa mga batang nailigtas. Hanggang sa mga nakatatanda na dinala sa mga evacuation center na, hindi maipaliwanag ang ligaya. Pero kaakibat nito ang pighati para sa mga nawawala.
Ang lalaking ito naglilibot, ipinaskil niya sa bisikleta ang pangalan ng nawawalang misis. Bitbit ang litrato ng pinakaiibig. Ang eskwelahang ito na naging evacuation center, niligid naman ng isa pang lalaki. Hinahanap din ang kanyang may bahay. Pero bigo siya. I couldn't locate your wife. Mapalad naman ang isang ginang na nailigtas ng mga otoridad matapos tangayin ng tsunami. Kumapit lang daw siya sa palutang-lutang na puno. Pero nakaligtas man, namimighati pa rin siya dahil hindi niya malaman kung ano na ang sinapit ng anak na tinangay din ng tsunami. Sa rooftop din ng paaralan nagkaroon ng eksena. Natanaw kasi nila na may gumagalaw sa loob ng isang kotse. Karipas sa mga rescuers sa sasakyan. 3 nakatatanda na natrap ang nailigtas. Don't be afraid anymore. Hindi lang magkakaanak ang naghahanapan. Ang lalaking ito, labis ang pag-aalala sa sinapit ng mga tauhan sa kumpanya. Kaya naman ganun na lang ang pasalamat niya nang makita nila ang isa sa mga trabahador na ligtas. Hindi naman tumitigil ang mga rescuers sa pagsasalba sa mga posibleng natrap pa. Bawat buhay mahalaga. Lalo pat kung makikita ang bagsik ng tsunami. Sa videong ito makikita pa ang mga tao nakatayo sa tuktok ng truck at iba pang struktura habang sa paligid nila, delubyo. Sa isa pang video, kakila-kilabot naman ang eksena ng tumama ang lindol. Pero sa gitna ng trahedya, ang mumunting mga himala at imahe ng pag-asa. Para sa unang balita, Mark Salazar reporting. Saksi ang GMA News team sa iniwang bakas ng trahedya sa Sendai. Ang Sendai ang syudad na napuruhan ng gusto ng lindol at tsunami sa Japan. Narito ang report ni Chino Gaston. Kasalukuyang nakikiusap itong mga tauhan ng embassy dito sa mga nagbabantay ng mga otoridad papasok ng airport dahil re-rescuehin nga itong ilan sa ating mga kababayan na naiipit doon sa Sendai. Sa ngayon, nandito tayo sa loob ng Sendai Airport, sa main terminal nila, kung saan nagsisilbi itong pansamantalang evacuation center. Mapapansin mo, napakatindi ng disiplina nito mga tao to, kahit na emergency ay hindi nila kinuha o ninakaw ang mga supply ng gatas sa loob nitong stall na to, kahit pa emergency situation at nagkakagipitan na nagkakagawan ng pagkain at iba pang mga supplies. Ayan, kanya-kanyang camp out ang mga tao rito. Aming putik kung kaya't hanggang sa mga sandaling ito, military aircraft lamang ang maaring mag-landing dito. Dahil sa tindi ng lamig. Kailangan mo talaga mag-labs dito ngayon dahil sinasabing 0 degrees nga ang temperature. Dito sa labas, lalo na walang heating. Dito naman, nakita mo parang tumigil talaga ang panahon, no? Mula nung Biyernes. Ang airport train na siyang naghahatid ng mga pasahero papasok ng city ng Sendai ay nanatili na rito matapos tamaan ng matinding earthquake at ng itong rumagasan ng tsunami. Hindi man lang nasira yung train pero obvious na hindi na ito gumagana. Dito sa ilalim, sa aking likuran, andito na yung putik. Sabi ng mga tao, mabot yung tubig dito nang rumagasa yung tsunami. Ng lakas ng tsunami.